In this episode of JSM Travel and Tours, let's take a deep breath, relax, and allow ourselves to rest. Give in to the beauty of our land and just move with the flow. Dahil saan ka man dalhin ng alon, siguradong mamamangha ka. Maayong adlaw, JSM Travelers! Nandito tayo ngayon sa Tinago Falls kung saan meron siyang taas na 240 feet at nagkukubli siya sa kagubatan ng barangay Dito Kalan. Isa siya sa mga maraming likas na yaman ng tinaguriang The City of Majestic Waterfalls. Welcome to Iligan City! Na-miss nyo ba ang probinsya vibes? Or feel nyo lang kumonect with Mother Nature? Iligan City might just be your next dream destination. Yes, it's a highly urbanized city sa Northern Mindanao region. Pero hindi rin naman matatawaran ang natural attractions na ipinagmamalaki ng mga Iliganon. Kabilang na dyan ang more than 24 waterfalls na siguradong mapapa-fall in love sa inyo. Good morning, visitors from Manila. Mabuhay! Welcome to Tinago Falls. Ang ating Tinago Falls ay may haba ito na 240 feet at may lalim naman ito na 90 feet. Ang ating Tinago Falls ay meron po itong hagdanan na ating bababain. Siyempre naman, mamaya aakyatin na may 355 steps. Kapag tayo nakaramdam ng panghihina o pagkahilo, kailangan po muna nating magpahinga at mag-relax muna. Meron po tayong balsa sa baba, pwede po tayong sumakay ng ating balsa, tumuwid po tayo ng ating talon, ngunit may bayad po ito. Doon lang po tayo makikipag-usap sa mga taong tagahila nito. Meron naman po tayong guide na sasama sa inyo sa baba. Sila ang taga-bitbit ng ating mga gamit. Magbabantay po ng ating mga gamit dahil baka naman may mawala ng mga gamit natin habang tayo nag-i-enjoy sa paliligo, wala po tayong mapaghanapan. Sila din po maghahakot o maghiwa-hiwalay ng ating mga basura dahil hindi po pwede na magtatapon tayo kung saan-saan lamang sa baba dahil eto po ay may multa. Kung sino sa atin na makikita mahuhuli na magtatapon ng kanyang basura sa baba, pag-akyat nila, magbabayad po sila. At higit sa lahat, ang ating guide dito, hindi po sila nagtatrabaho dito. Syempre naman po, may bayad din po sila na 200 pesos bawat isa sa kanila. Good morning, visitors from Manila. Once again, mabuhay! Welcome to Tinago Falls! Ano po yung pamaol? So this is Tinago Falls. It's actually one of the three famous na waterfall to sa aming lugar, sa Iligan City. Kasi nga, it is hidden. The people are really curious what's there below. So it's a very deep ravine, ang pababa niya. So makikita mo lang siya pag malapit na sa may landing area, yung waterfall. Okay. So yung naririnig ninyo, the sound, yan yung waterfall. Aside po from the waterfalls na meron dito sa Iligan, ano pa po yung mga pwedeng gawin? People come here also climb the highest mountain namin, Mount Agad-Agad. May ano din, pwede ka rin mag-ano. Kasi nature nga kami. And then the one that na-mention ni Ms. Shaima, which is the Sikyop Adventure Park. Opo. So yan na yung ating Tinago Falls. So pwede dyan magsakay ng bamboo raft. At least may area ka rin na pwede kang may pool. Yeah. Na tayo. Tayo magtutulak sa balsa. May nag-swimming siya doon. Kaya. Heart rate natin currently at 118 beats per minute. Konti na lang. I survived the 355 steps na kasama kayo! Hello, visitors from JSM Travels
Tinago Falls, kilalanin naman natin ang grupo ng mga lokal na tumutulong sa mga turista. Na tulad natin na mas ma-enjoy ang pagsa-sightseeing. Sila ang Tinago Porters Association na nagsisilbing tour guide at caretaker ng mga grupong bumibisita sa Iligan. Kamusta po kayo? Ayan, masayang-masaya kami dito sa JSM Travel and Tours na makasama po ang bawat isa sa inyo. So tatanungin natin si Sir Alex, paano po ba nagsimula ang asosasyon na ito? Simula ito, ma'am, yung 2010 po. 2010! Okay, opo. Sa isang araw po, usually kapag meron po kayong grupo ng mga bisita, more or less, how much po ang kinikita po ng isang porter? Pag may customer, ma'am, bawat isa sa amin, 200 po, ma'am. 200. Ang 200 pesos na yan, isang buong araw na po ba yan, sir? Opo. Tapos po, ilang guest po ang kaloob doon sa 200 pesos na yon per day? Depende po sa ilan sila. Anim sila, 200 pa rin lang din. Kahit 10 pa yan o 20, ma'am. Kasi minimum na namin yung 200 pesos. Depende na kung magbigay sila ng tip. Oh, Doon ma'am. kami masaya kung may tip. Sa mga nanonood po ng JSM Travel and Tours, kung mapupunta po kayo dito, 200 pesos lang po ang kinikita ng ating mga porters para po bigyan kayo ng napakagandang serbisyo. Kaya sana naman po, bigyan nyo sila ng magandang tip! Yay! Bilang pasasalamat yan sa hard work at pagte-take care po, no? Kasi iniingatan din po nila ang mga turista dito. At dahil po dyan, Sir Alex, at sa lahat po ng miyembro ng asosasyon, meron po kaming munting regalo para po sa inyong lahat. Nakikita po ninyo, meron po tayong mga bigas, meron po tayong mga groceries po dito para po sa inyong lahat bilang simbolo ng aming appreciation and pasasalamat po sa inyo. God bless you all po. Thank you very much po. Ilang steps lang from Tinago Falls, matatagpuan naman ang isang newly opened nature resort, ang Linaw River Retreat. Isang Bali, Indonesia-inspired getaway where you can truly unplug or make new memories with your family and friends with their tropical cabanas, mini pools, tree houses, and jaw-dropping views of the area's crystal clear river. After a short trip, ngayon naman makikilala natin ang pinsan ng Tinago Falls. Ito ang Mimbalot Falls. Alam niyo ba na isa ito sa pinaka-accessible na waterfalls dito dahil 500 meters away lang siya from the highway. At kung makikita ninyo, napakaganda, hindi ba? Para siyang painting. Nakikita mo yung water na nagkakascade sa small and big rock formation. So ngayon, makikita natin ang Mimbalot Falls. So, ito daw waterfalls na to, 90 feet yung taas niya, and then meron siyang lapad na 80 feet. So, naglalagay sila ng mga ganitong upuan para upo-upo ka dyan, tapos magpapapicture taking ka, ganon. Diba? Ang ganda. Tapos, napaka-mapresko, yung napaka-refreshing. Maya-maya, isang iconic waterfalls pa ang pupuntahan natin. Pero bago yan, magpatuyo muna tayo sa init ng araw at dalawin natin ang equally majestic historical places na matatagpuan dito sa Iligan City. Una na dyan ang St. Michael's Cathedral. Ayon sa ilang local storytellers, dati raw nakatayo ang simbahang ito sa tabi ng dagat. Pero dahil sa matitinding baha noong 1800s, inilipat ito sa mas mataas na lupain, dito sa poblasyon o puso ng downtown Iligan. Kung gusto nyo naman ng inside look sa ancestral house ko, hindi ko bahay, joke lang. Kung gusto ninyo ng inside look
sa bahay ng mag-amang naging presidente ng Pilipinas. Aba, samahan ninyo akong pasukin ang makapagal makaraeg Ancestral House. Dineclare siya ng National Historical Institute na Ancestral House. Wow! Ika, pasok kayo. Yaya, ihanda ang juice. Sandali lang naman. Isa siyang painting. Oh, Fred Alcantara, 1983. Meron pala siyang tinatagong ganito, ha? Parang very, paint me wearing this. So, ito po ay bahay ng mommy ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Yes, ma'am. O, ilang taon po ba silang natira dito sa bahay na 5 ito? years, ma'am. Ito ang kwarto ni Diosdado Macapagal at si Evangelina. Ito. Macaray. Ito po ay original po. Yes, ma'am. Ito, ma'am, kay Diosdado Macapagal Jr. Pero po, ang napansin ko, may mga damit po dito. Ito po ba ay original? Original yan, ma'am, kay JMA. Oh, may mga clothes siya di. Ay! Oh, di ba parang pwede. Oh, ayan, mga damit niya. Parang small size si Madam. Ito, ma'am, sa kwarto talaga ni JMA ito. Ito siya. So ngayon nasa period of restoration ang ancestral house na ito. Si JMA yung baby. nakaupo dyan sa higa o sa bangko. Si Diosdado yun, ama niya. So ayan, nandito tayo sa kanyang playhouse. May mini bed, meron siyang mini upuan doon. Siguro, ini-imagine ko lang, she really had a wonderful childhood. At this point, siguro napapatanong kayo, ano nga ba ang mga pagkain na talaga namang ipinagmamalaki dito sa Iligan? Well, malalaman natin ang kanilang mga favorites dito sa Feb's Diner. Kakasama natin ngayon si Chef Feb, o diba? Yes. Hello, Chef! Hi, hello! Magandang araw Maayong po. adlaw sa atong tanan. Maayong Maayong adlaw. iligan. Yes. Ayan. Ano ba ang mga usual na pagkain ng Northern Mindanao? We are together with 3 cultures here. So, tri-culture tayo. So, meron Tayong Lumad Christian and the Muslims. Muslims. So, it's basically a hot pot of a lot of different food cultures. So, mayroong mga Maranao food, Iliganon food, and especially the native food. Today, so we're gonna teach you kinilaw ala Northern Mindanao. Scalpel? Ito. Ito po, yung tabon-tabon, you will just have to scrape it like so. We are going to add the white vinegar. So, yung suka po, so na-incorporate na po natin yung suka. Lalagay po natin siya sa isda. So, ito po, we're just gonna let this sit for a few minutes. We're gonna squeeze out the excess vinegar. So, okay. Dahil ayaw nating malamog ang fish, Yes po. hindi tayo maglalabas ng galit dito. So, very, lang tayo, very demure. As a sweet girl. Dagdagan pa natin ng konti. So, adjust it along the way. Slide, not release. Again. Tatry na natin siya, Miss Jody. So, titaste natin siya. So, our first bite sa kinilaw. Cheers! Cheers! Perfect! Yes. Ang harap! Ito naman, yung with cheese. Ay, masarap! Sa paglubog ni Haring Araw, gaano naman kaya ka-majestic ang Iligan sa ilalim ng buwan? There's only one way to find out. Tara na't mag-nightlife sa City Public Plaza ng Iligan.
Brand new day, brand new things to discover in the majestic city of Iligan. Buti na lang, masarap ang tulog natin dito sa Homestay Ilihan, another family and barkada-friendly guest house where you can also choose to stay during your visit. And to start off our morning, punta na agad tayo sa Andrada Road, where we can ride Iligan City's iconic Tartanilla. Ito ang version nila ng Kalesa. And did you know na dito sa Iligan, legit na mode of transportation pa rin ang mga tartanilla? Hashtag, not just for display. Ilang taon po ang kabayo natin na sakay-sakay? Ito Bago po yung ay entry natin, dalawa. Pwede na siya i-ganito. Ikalista, pwede siya ikalista. Okay. 2 taon. 2 taon. So ngayon 4 years old na si ang ating horse for today ay si Red. So si Red ang mag-iikot sa atin. So ang kinagandahan naman ng Tartanilla dito sa Iligan, mode of transportation pa rin siya. Per head, 10 pesos. Pero kung sabihin mong aarkilahan mo, kumaga private tour kayo, 200 pesos siya. And then, ang maganda kasi yung mga horses, inaalaw lang silang mag-work from 2 to 4 hours lang. And then, monthly, maintained sila ng city veterinarian dito sa Iligan. Yung Tartanilla na to, iisa lang ang ruta. So, Andrada, no? Ayan, tingnan mo, may makakasalubong tayo. Yan sila, oh. Kung mapapasin nyo, di ba, ang normal Kalesa, nakaharap ka. Pero dito kasi, magkatapatan, para kang sumakay ng jeep. O, di ba? Yung pangalan ng kabilang kabayo si Petra. Petra ang kabayo. Red. Red horse. Red horse. Ayan, pagkatapos ng sobrang sayang Tartanilla ride, nagpababa tayo dito sa Espacio Creative Hub, kung saan yung mga locals ay may chance na ma-showcase at ma-ibenta ang kanilang proudly Iligan-made products and crafts. Alam nyo, perfect na perfect po ito na pampasalubong para sa inyong pamilya at mga kaibigan at para na rin sa sarili ninyo. Pero naniniwala ako na mas perfect kung makakasama tayo na gumawa kasama ng mga locals ng kanilang arts and crafts. Ma'am, ano po ba ang gagawin natin today para sa ating activity? We are going to make beadwork. The design will be the Maranao design. We have the beading Ito po yung thread. The beading thread and the beading needle. Ito yung beading needle natin is ito yung sinatawag na cat's eye. Okay. Oh, may magic! So, there's a surprise! So, nagiging cat eye siya. Follow natin yung pattern. So, this one. We will have one brown. One brown. One brown po muna. Ito, okay. Yes. 8 silver. Ito na siya. Ako, pag ako po gumawa nito, 10,000 years bago matapos. Yes! Yes, hindi ko siya nasira. Alam na. Pag dito po ba ako nagtrabaho, ito po bang i-assign niyo sa akin? Thank you very So, much. lilipat po tayo sa kabilang side. So, ang gagawin natin, i-project natin dito sa ating frame yung tri-people of Iligan, which is the Maranao, the Higaunon, and the Christian, the D&D. Ma'am,
Hold up to. Yan. Pwede po Yan. ba to? Pwede, Yung- pwede. Pwede, Jude. Talagang pwede. Lagyan mo pa. Ang ginawang pangkukulam. So, ipapakita na natin ang ating finished product na ang ginawa ko lang naman ay isang tao. Tada! At gaya ng ipinangako ko sa inyo kanina, JSM Travelers, dinig nga natin ang pagragasa ng tubig sa pinakasikat na waterfalls ng Iligan. From our history books to your screens, heto na ang Maria Cristina Falls. Grabe! Grabe, ang lakas ng water! Nakakakilabot yung power ng falls. Ito yung tinatawag na Agus River. Si Maria Cristina Falls is about 321 feet high. Siya yung source ng hydroelectric power dito sa Mindanao. Nakakakilig na nakikita ko siya ngayon. And pinangalan siya sa isang Austrian queen na si Maria Cristina. JSM Travel and Tours! JSM Travelers, I hope you found peace and clarity kahit sa sandaling pagbisita natin sa Iligan. Experiencing this city's historical places, modern spaces, local food, and truly majestic nature, hindi ba't mapapanganga ka na lang sa ganda? Ma-realize mo, ang dami pang dapat masilayan, mahawakan at matikman sa ating bayan at sa buong mundo. So guys, go back to school or work with a refreshed spirit. Save up, then mag-explore ulit tayo. Yan ang masayang cycle ng buhay. Please like, comment, and share this video. Mag-subscribe na rin kayo sa The JSM channel. And see you next week dito lang sa JSM Travel and Tours.